Ang dating landas ko, di alam kung saan patungo. Puso at isip ko, litong-lito. Ngunit ikaw, Jesus, ang sa'kin nagbigay gabay. Inakay mo ako sa landas ng buhay. Ang puso ko'y nagagalak na magpuri sa ngalan mo. Ang himig ko'y laging laan sa pagsamba lamang sa'yo. Tunay ngang dakila ka, O Diyos, sa buhay kong ito. Kaya't walang hanggang papuri ang alay. Ang alay ko sa'yo. Ang buhay ko ngayon, payapa at mayroong kulay. Pinatawad at pinago mong tunay. Tanging ikaw, Jesus, ang aking pag-asang taglay. Sa pagsubok man, ikaw ang karaman. Ang puso ko'y nagagalak na magpuri sa ngalan mo. Ang himig ko'y nagsilaan sa pagsamba lamang sa'yo. Tunay ngang dakila ka, O Diyos, sa buhay kong ito. Kaya't walang hanggang papuri ang alay. Ang puso ko'y nagagalak na magpuri sa ngalan mo. Ang himig ko'y nagsilaan sa pagsamba lamang sa'yo. Tunay ngang dakila ka, O Diyos, sa buhay kong ito. Kaya't walang hanggang papuri ang alay. Ang puso ko'y nagagalak na Purihin ang pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Mga kaibigan at mga kapatid, isang mapagpalang umaga sa inyong lahat sa pangalan po ng ating Panginoon. Sa awiting ito na inyo pong napakinggan ay muli pong sumasa inyo ang programang Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. Kayo po ay nakikinig sa himpilan ng New Gen FM 100.7 at tayo po ay napapakinggan dito po sa Bayan ng Bulan at sa buong probinsya ng Sorsogon. At sa pamagitan po ng ating page, tayo po ay napapanood sa Facebook Live sa page ng UPC Bulan Church. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Randy Rosare ng United Pentecostal Church Bulan, na bumabati po sa inyo sa pangalan ng Panginoon at nagaanyaya na tayo po ay muli magsama-sama sa umagang ito sa pag-aaral po ng salita ng Diyos. Ang programang ito ay purely spiritual program na kung saan araw-araw po nating napapakinggan 5 to 6 in the morning dito po sa New Gen FM 100.7. At ang programang ito ay patuloy pong pinagtatagumpay ng ating Panginoon. Sa tulong ng Panginoon, mga kapatid, patuloy po na marami tayong nabubuksan ng mga bagong Bible studies sa iba't ibang barangay na sakop ng Bulan at maging sa mga ibang lugar, mga kapatid, na nararating ng salita ng ating Panginoon. Welcome to our program, Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. Muli ito po ang inyong lingkod, Pastor Randy Rosare ng United Pentecostal Church Bulan, na bumabati po sa inyo at tayo po ay magsama-sama sa isang espiritual na pag-aaral ang salita ng Diyos na kailangan po ng ating mga kaluluwa.
Saan man po kayo naroroon mga kaibigan at mga kapatid, dalangin po namin sa Diyos na naway kayo po ay nasa mabuting kalagayan at ligtas sa anumang mga panganib at kapahamakan. Bawat umaga na tayo po ay nagigising, isang pagpapalang hindi natin maikakailang dapat ipagpasalamat sa ating pong Panginoon. So anumang kalagayan ng ating mga buhay ay mabuti ang Diyos at hindi siya nagbabago mga kapatid. Ikaw man ay nasa kapagsubukan, ang Diyos ay nananatiling mabuti. Ikaw man ay nasa pagpapala, ang Diyos ay higit na mabuti. Kaya mga kapatid, in every season of our life mga kapatid, paglingkuran natin ng tapat at ng may kagalakan ang ating pong Panginoon. Purihin ang Diyos mga kapatid. Ngayon po ay araw ng Martes. Salamat sa Diyos sa panibagong umaga na ipinagkaloob po sa atin upang patuloy na maipaglingkod ang kanyang mga salita sa ating mga taga-subaybay online and on air. Sa mga nais pong magpaabot ng inyong mga mensahe mga kapatid, maaari yan ay prayer request o di kaya mga testimonies kung paano nagiging pagpapala sa inyo ang programang ito. You can text me at 0951-932-0038 0951-932-0038. Yan po ang ating contact number mga kapatid. Purihin ang Diyos at salamat po sa ating Panginoon. Nung nakaraang linggo ay marami po tayong naging bisita dyan po sa ating Sunday service na ginanap dyan po sa Santa Remedios Congregation ng UPC Church. Salamat sa Panginoon sa 17 first time visitors nung nakaraang linggo. At sa lahat ng mga kapatiran na nag-invite na mga visitors, i-bless po kayo ng ating Panginoon. Patuloy po nating alagaan ang spiritual na buhay ng ating mga invited na mga bisita at patuloy na makita nila ang ating good testimony, ang ating liwanag. Sinasabi po yan ng Panginoon, let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. So sa lahat ng mga may akay nung nakaraang linggo, patuloy nating ipadama, ipakita yung ating good testimony as a believer of Jesus Christ, as followers of Jesus Christ, mga kapatid. Upang ang liwanag ni Kristo ay mag-reflect sa ating pong mga buhay at pagliwanagin din yung buhay ng mga taong nasa paligid natin na maaring nasa madilim na direksyon. Akayin natin sila sa paglilingkod sa ating Panginoon. Sa katunayan, yan po ang layunin ng programang ito. Upang akayin ang ating mga kababayan, kung sakali man kayo ay nasa kadiliman ng direksyon ng buhay, may liwanag sa Panginoon, may pag-asa sa ating Panginoong Hesukristo. At ipinag-aanyaya po namin sa inyo, ngayong araw ay marami po tayong schedule ng Bible study. Mamayang alas 3 ng hapon, dyan po sa Guelas Family. Diyan po kina Nanay Mili Guelas sa Barangay Bigin, Daan. Alas 3 po or 2:30 ng hapon ang Bible study po dyan. At pagdating ng alas 5 hanggang alas 6 ay dyan po tayo sa Azul Family sa Barangay Aquino, Bulan. At pagdating ng alas 6 ng gabi hanggang alas 7, dyan po tayo sa Guyal Family sa Barangay Aquino pa rin. Isang barangay po yan mga kapatid, sa Guyal Family. Purihin ang Panginoon at alas 3 ng hapon magkasabay ang Bible study at prayer meeting dyan po sa lugar ng Barangay Magsaysay sa ating UPC congregation. Prayer meeting po dyan. So patuloy po nating suportahan ang mga gawain ng Panginoon. And mamayang alas 5 o alas 4 ng hapon ay dyan po sa Zone 7 ang Bible study. Subalit mukhang postponed muna ngayon yung Bible study ni Esther Madeline dahil may mga graduation daw po. Okay, so salamat sa biyaya ng Panginoon. Marami po ang mga nabubuksan natin na
gawain, Bible studies, mga kapatid, upang patuloy po nating maipaglingkod ang salita ng Panginoon sa ating mga kababayan. Good morning kina Sister Jana and Sister Salve Kasim dyan po sa Barangay Managanaga. At maging isa sa mga visitor natin last Sunday, ang head ng MSWD dito po sa LGU Bulan, si Ma'am Delpha Espinosilla at ang kanyang anak. Good morning po sa inyo. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Thank you for joining us sa fellowship last Sunday. At nawa ay patuloy po kayong mapagpala. At batiin na rin natin lahat ng mga empleyado ng MSWD, ng LGU Bulan. I-bless po kayo ng ating pong Panginoon. Praise the Lord mga kapatid. Patuloy po tayo sa ating programa. At ngayon po ay saglit nating bigyan ng pansin ang ating mga viewers live sa Facebook. Good morning kay si Pastora Sheila May Piñaranda. Good morning. Pagpalain kayo ng Panginoon dyan sa UPC Sabah, Malaysia. Sister Evelyn Valencia Ponsalan dyan po sa Palau. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Sister Laura Gumban dyan po sa lugar ng Lahong, Bulan. And watching also Sister Baby Rose Gueta Alabin. Pagpalain ka ng Panginoon, kapatid. Sister Perpetua Carido, good morning. Pagpalain kayo ng Panginoon. Si Ray Galo Sr., Sister Christy Disuyo, at Sister Belen Apolinar Ako. Thank you for watching. Si Brother Honorato Gallardo Jr., thank you for watching. Sister Regent Chuji ng UPC Japan, maging Sister April Santos, Sister Rebecca Montemor, Sister Maricho Albao, maging si Pastor Randy Lapig ng Nueva Vizcaya. Thank you for watching, kapatid. At tokayo ko po ito, napakasipag din sa gawain ng Panginoon. Pastoring in UPC Nueva Vizcaya. Praise the Lord. Pagpalain ka, kapatid. At see you soon sa darating na GenCon. Sister Lani Julian, good morning dyan po sa Rojas City. Sister Lita Sultan, and also watching Sister Marilyn Wagas Ayok. At si Brother Serafin Akiwo, Brother Oli, good morning. And Sister Jane Ioy, good morning also dyan po sa inyong tahanan. At patuloy na kagalingan para kay Taya. I-bless po kayo ng Panginoon. Sister Josie Dait Luna, thank you for watching. Sister Zinaida Obado Doctolero, thank you. Sister Philly Mercado watching right now. Si Brother Ruli Magkayan, Sister Christy, thank you for watching. Sister Nancy Bumbales, dyan po sa UPC Matnog, i-bless po kayo ng Panginoon. Sister Melody Herrero ng UPC Bulan, dyan po sa Barangay Libertad. Sister Rose Bordeos, thank you for watching. Si Brother Andy Orozco. Sister Marlene Gulyoso, good morning dyan sa Tulatula Sur. Brother Benny Ramos. Sister Inday Bodyong Mansinubao, watching from Saudi Arabia. Si Brother Marvin Santos dyan sa Lapinig. Sister Army, ayan, good morning. Pagpalain kayo ng Panginoon. At si Brother Ariel, i-bless po kayo ng Panginoon. Sister Maria Fe Aguila, thank you for watching, and sa inyong buong family, i-bless po kayo ng Panginoon. Sister Miyui Pereira ng UPC Japan, good morning. Sister Arlene Mercado Tekla, thank you for watching. Sister Virgie Flores sa La Union, si Pastor Joel Tinoco, at lahat ng mga invited friends daw ang Facebook. I-bless po kayo ng Panginoon. Sister Marjorie Vargas Guyal and Brother Ente Guyal and family. Mamaya po, may Bible study tayo sa inyong tahanan, alas 6 ng gabi. Sister Mirna, diyan po sa Kuwait, pagpalain kayo ng Panginoon. Si Pastor Jaser Quijano Tinoco. Ayan. Good morning, inaanak ko ito.
Pagpalain ka ng Panginoon, Pastor. Pagpalain ng Diyos ang inyong family and ministry. Sister Judith Tolentino Perocho. Ayan. Good morning. Thank you for watching. Si Brother John Viray dyan sa Palau. At maging Sister Gemma Guelas sa Santa Remedios. Sister Laia Lee Gonzaga Jaming. Good morning. Sister Beth Frenila. Ayan. We're living the last days. Ayan, good morning. Okay, pagpalain ng Panginoon. Salamat po. Praise the Lord. Sir Gloria Trinidad, thank you for watching. Sister Edita Dungaran. Sister Margie Isiha, thank you for watching. Ayan. Sister Eleanor Giocado sa Pasig, thank you for watching. At batiin ko na rin si Nanay Alice dyan po sa Barangay San Juan Daan. Pagpalain kayo ng Panginoon. At maging ang ating mga kapatiran dyan sa Barangay San Juan Daan. Binabati din natin dyan sa Hamor-Awon sina Sister Giselle and Brother Rowie. Pagpalain kayo dyan ng Panginoon sa Basyaw. At maging sina Nanay Levy, good morning po sa inyo. And Nanay Ida, si Pastor Paul Salas, good morning din po dyan po sa Hamor-Awon. I-bless po kayo ng ating Panginoon. Sister Helen Detera, thank you for watching. Praise the Lord. Sister Angelica Hachero at ang buong family Hachero dyan po sa Buntay, Kalumagon, Bulan. Maging ang Gonzales family. Pagpalain po kayo ng Panginoon at i-bless po ang inyong family. So yan po mga kapatid, yung ating mga viewers, paki-share na lang po ng ating mga ganitong program upang marami pa po ang maabot ng mga salita ng ating Panginoon. Tayo po ay manalangin mga kapatid sa ating pagpapatuloy bago natin simulan ang pag-aaral ng salita ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. Panginoong Hesus, kami po ay nagpapasalamat sa iyong katapatan, kabutihan sa aming pong mga buhay. Maraming salamat sa panibagong umagang ito na muli po naming sasariwain sa isipan at puso ng aming mga kababayan ang iyong kadakilaan, ang iyong pag-ibig, ang iyong pag-aalay ng buhay, Panginoong Hesus, sa krus ng Kalbaryo upang kami ay matubos. Panginoon, pagpalain mo ang puso at isipan ng aming mga taga-subaybay on air and online. Patuloy mong katagpuin ang kanilang mga pangailangan. Sa mga may taglay na karamdaman, Panginoon, ikaw po ang magkaloob ng kagalingan. Panginoon, ikaw po ang patuloy na mag-protect, Panginoon, sa bawat isa. Dalangin namin ang complete healing para kay Brother Pando Gotis habang sila ay nakasubaybay ngayon, Panginoon. Igawad mo po sa kanila ang iyong pag-iingat, ang iyong pagpapala, Panginoon. Kagalingan para kay Brother Pando Gotis. At ganoon din kagalingan para kay Taya Ioy. Ipagkaloob mo po, Panginoon, ang protection mula sa pagkakabagok ng ulo, Panginoon. Ang iyong pag-iingat ay patuloy mong ipagkaloob. In the name of our Lord Jesus Christ. At sa lahat na may mga taglay ngayon na karamdaman, ipagkaloob mo at igawad ang kalakasan, Panginoon. In the name of our Lord Jesus Christ. At lahat ng mga nakasubaybay ngayon ay patuloy mong basbasan, Panginoon, ang bawat isa at patuloy na ipagkaloob sa kanila ang kanilang pangailangan sa lahat ng aspeto ng kanilang mga buhay. Maraming salamat po, O Diyos. Sa iyo lamang ang papuri, pagsamba at pagluwalhati. In the name of our Lord Jesus Christ we pray. Amen and amen. Patuloy po tayo mga kapatid sa programang Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. At sa pagkakataong ito, tayo po ay dadako na sa salita po ng ating Panginoon. At ngayong week mga kapatid, tinatawag po ito na Semana Santa or Holy Week.
At ang buong mundo ay gumugunita sa kamatayan ng ating Panginoong Hesukristo. Wala naman pong masama na ito ay alalahanin taon-taon ang kanyang kamatayan. Subalit may mas malalim dapat na pagkaunawa ang bawat isa na nagugunita ng kamatayan ng ating Panginoon. At yan po ang ating bibigyan mga kapatid ng pansin sa pagtalakay po ng salita ng Diyos ngayong umaga. In the book of John chapter 3 verse 16, it's a very familiar verse from the Bible na tumutukoy sa dakilang pag-ibig ng ating Panginoon. John chapter 3 verse 16, For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sinumang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Pagpalain ng Panginoon ng kanyang salita. Another verse, Matthew chapter 8 verse 17, that it might be fulfilled which was spoken by Isaiah the prophet, saying, Himself took our infirmities and bare our sicknesses. Upang matupad ang sinabi sa pamamagitan ng propeta Isaias na nagsasabi, siya rin ang kumuha ng ating mga sakit at nagdala ng ating mga karamdaman. Pagpalain ng Panginoon ang kanyang salita. Dito po sa John 3:16, binanggit dito na ang Panginoon ay may ibinigay sa tao. At pagdating naman po ng sunod na talata sa Matthew 8:17, mga kapatid, mayroon naman siyang kinuha sa atin. Sa John 3:16, mayroon siyang binigay sa atin, pero sa Matthew 8:17, mayroon siyang kinuha sa atin. So, ang topic natin ngayon ay pinamagatang The Great Exchange. Ang dakilang palitan, mga kapatid. Pag sinabing exchange, palitan po yan. Meron pong naganap na dakilang pagpapalitan sa pagitan ng tao at ng Panginoon. Aralin po natin ito, mga kapatid. Ano yung kanyang ibinigay sa tao at ano ang kanyang kinuha sa tao para sa ating pong ikabubuti, mga kapatid. Yung ibinigay niya sa tao para sa ikabubuti ng tao. At yung kinuha niya sa tao ay para din sa ikabubuti ng tao. Una, yung kinuha niya or ang ibinigay niya ay ang kanyang bugtong na anak. Ito pong tinatawag na bugtong na anak ng Diyos ay hindi po nangangahulugan na pangalawang Diyos or Diyos anak, mga kapatid. Sapagkat sa original na salin ng Biblia ay wala pong nababanggit na God the Son or Diyos anak. Tinawag po na anak ng Diyos yung pagiging tao ni Jesus Christ. Kasi alam po natin, kung kayo ay matagal nang sumusubaybay sa programang ito, naunawaan nyo na marahil yung tinatawag na dual nature of Jesus Christ. Yung dalawang katangian ng Panginoon. The dual nature of Jesus Christ, nag-i-exist po siya bilang tao, kasi pinanganak siya ng tao. Si Mary ay nagdalang tao para ipanganak ang kanyang pagiging tao. Subalit, maliban sa pag-exist ni Jesus Christ bilang tao,
siya po ay tunay na Diyos. Kaya meron siyang dalawang katangian. Siya ay totoong Diyos at siya rin ay totoong tao. So, ang ibinigay ng Panginoon sa tao, sa atin, ay ang humanity of Jesus Christ. He manifests Himself in the flesh. Siya po ay nagkatawang tao. Ibinigay niya sa atin yung kanyang laman. Tinawag yun na Son of God. Tinawag din na Lamb of God, mga kapatid. Tinawag yun na tao, mga kapatid, sapagkat kailangan niyang magkatawang tao upang mag-provide ng banal na dugo upang pantubos sa mga tao. So kaya mga kapatid, si Jesus Christ ay totoong Diyos at totoong tao. Hindi siya Diyos lang, hindi siya tao lang. Siya ay totoong Diyos, siya ay totoong tao. Sa katunayan, siya ay Diyos na hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos in the book of Philippians chapter 2, verse 6 up to the following verses, mga kapatid. Hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos at nakitulad sa tao. So yun ang kanyang ibinigay dito sa John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Kung mas paliliwanagin natin ang talatang ito, kung pabababawi natin ang talatang ito, ganito ang masasabi, mga kapatid. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na kanyang ibinigay ang katawang tao, ang katawang laman, upang ang sino man sa kanya ay sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Merong misyon yung kanyang pagiging tao. Ano ang misyon? Maging manunubos upang yung banal na dugo na kanyang ibubuhos sa krus ng Kalbaryo sa panahon ng kanyang kamatayan ay maging pantubos sa ating mga kasalanan. So, ang ibinigay ng Panginoon sa atin, dito sa John 3:16, ay ang kanyang humanity. Tinawag yan na Son of God, para maging manunubos natin. Ayan. So, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Naintindihan natin yan. The humanity of Jesus Christ. The human nature of Jesus Christ ay ipinagkaloob sa atin upang tayo po ay tubusin. At pagdating naman sa Mateo 8:17, ano naman ang kinuha niya? Kasi ang topic natin is about great exchange, mga kapatid, palitan. Ang binigay niya sa John 3:16 ay ang kanyang humanity for our redemption. Ano naman ang kinuha niya? Parehas po ito sa ikabubuti ng tao. Yung binigay niya at ang kinuha niya, parehas po yan sa ikabubuti ng tao. Ang kinuha naman niya sa tao ay ang ating mga kasalanan at ang ating mga karamdaman, that it might be fulfilled which was spoken by Isaiah the prophet, saying, Himself took our infirmities and bare our sicknesses. Kinuha niya yung ating mga kasalanan para pagbayaran niya sa krus, na dapat sana ay tayo ang magbabayad ng ating kasalanan, because the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life. So, nakukuha nyo mga kapatid yung palitan. Sa John 3:16, may binigay siya sa atin. At pagdating naman ng Matthew 8:17, may kinuha siya sa atin. Parehas yun sa ikabubuti natin. Yung binigay niya at yung kinuha niya, para po yun lahat sa ikabubuti natin. Romans chapter 5 verse 6, sapagkat nang tayo ay mahihina pa, ay namatay si Kristo sa kapanahunan dahil sa mga masasama. Sapagkat ang isang tao ay bahagya ng mamatay dahil sa isang taong matuwid.
Bagamat dahil sa isang taong mabuti, marahil ay may mga has mamatay. Datapwat ipinagtatagubili ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin, na nang tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay dahil sa atin. Yan ang dapat nating laging binubulay-bulay sa paglilingkod natin sa Panginoon upang hindi tayo magmamalaki na marami ka nang nagawa para sa Panginoon. Sa katunayan, hindi man tayo karapat-dapat gumawa ng mga bagay-bagay na yan kung tutuusin. Only because of the mercy and grace of God that we are now enjoying the privilege to serve Him. Kasi hindi man tayo karapat-dapat. Naglilingkod tayo sa Diyos hindi dahil sa ating mga good qualities, but only because of God's grace and mercy, mga kapatid. Kung wala ang biyaya at habag ng Panginoon, anuman ang gawin natin sa paglilingkod, lahat yan ay kagaya lamang ng maruming basahan sa harapan ng ating pong Panginoon. So, lagi nating i-recognize yung biyaya at habag ng Panginoon. Na anuman ang ginagawa mong paglilingkod and sacrifices, kapatid at kaibigan, para sa Panginoon, lahat ng yan ay walang kwenta kung walang habag at biyaya ng Panginoon. So kaya i-enjoy natin yung privilege na siya ay paglingkuran. Mga kapatid, wala tayong pwedeng isumbat sa Panginoon gaano ka man kasipag, kasigasig sa paglilingkod, sapagkat biyaya lamang at habag ng Diyos kung kaya tayo ay nakakapaglingkod. So nung tayo ay mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay dahil sa atin. Ang rason ng kamatayan ni Kristo ay tayo, ikaw at ako. Yung kasalanan mo at kasalanan ko. Yung katubusan na dapat tanggapin natin. Yun ang pinag-alayan ni Kristo ng buhay sa krus ng Kalbaryo upang tanggapin natin yung kung tutuusin ay hindi natin dapat o karapat-dapat tanggapin. Yung kapatawaran, katubusan, mga kapatid, hindi tayo karapat-dapat dyan. Ngunit tayo minarapat ng Panginoon. Mga kapatid, yung tinatawag na imputed righteousness of God. Ipinagkaloob niya sa atin yung kanyang katuwiran. Kaya nga, yung sarili nating katuwiran, kagaya yun ng maruming basahan sa Panginoon. Your own righteousness, your self-righteousness is like a filthy rag in the sight of the Lord. That's why the Bible tells us that we need to seek the righteousness of God. Seek first His kingdom and His righteousness. And He said that everything shall be added unto us. Purihin ang pangalan ng ating Panginoon. Patuloy po tayo mga kapatid. 1 Peter chapter 3 verse 18, sapagkat si Kristo man ay nagbataring minsan dahil sa mga makasalanan, ang matuwid dahil sa mga di matuwid, upang tayo'y madala niya sa Diyos. Siyang pinatay sa laman, ngunit binuhay sa Espiritu. And 1 Peter chapter 2 verse 24, na siya rin ang nagdala ng ating mga kasalanan sa kanyang katawan sa ibabaw ng kahoy, upang pagkamatay natin sa mga kasalanan, ay mga buhay tayo sa katuwiran, na dahil sa kanyang mga sugat ay nangagsigaling kayo. So yan mga kapatid. Sino ang nasugatan? Si Jesus Christ. Kaya kung ikaw ay may karamdaman ngayon, panampalatayanan mo, tanggapin mo ang katotohanan ito, na dahil sa ang Panginoon ay tumanggap ng mga latay, ng mga sugat, nung siya ay panahon na ipinapako sa krus, pinarusahan, sa kasalanang hindi niya ginawa, pero inangkin niya na siya'y may sala, upang tayo ay mapalaya. Yan ang pinaka-highest expression
of God's love, the crucifixion of Jesus Christ. Mga kapatid, yung pag-ibig ng Panginoon, hindi lamang ito sa salita niya ginawa, kundi pinatunayan niya ito when He died, mga kapatid, at the cross of Calvary. Siya po ay namatay upang tayo ay mabuhay. Siya ay nagpakadukha upang ang kanyang mga anak ay magsiyaman. Ito, mga kapatid, pinag-uusapan natin yung palitan, Siya na mayaman, nagpakadukha. For what purpose? Upang ikaw na kanyang anak ay yumaman. Well, hindi po lamang pera ang tinutukoy dyan, kundi sa lahat ng aspeto ng buhay ng tao. Ang dahilan kung bakit nagpakadukha si Kristo upang magsiyaman ang kanyang mga anak. Mga kapatid, huwag lang tayo mag-focus sa material, pero pwedeng kasama yon, mga kapatid. Kaya kung ikaw ay naglilingkod sa Diyos, magpakatapat ka. Gaano man kahirap ng buhay, out of nothing, mga kapatid, from nothing into something, pwede kang pagpalain ng Panginoon, mga kapatid. Mula sa matinding kawalan, maaaring may mga nakikinig ngayon na nasa matinding kagipitan ang inyong buhay. Wala pong imposible sa Panginoon. Mag-ayos lang tayo sa paglilingkod, magtapat lamang tayo sa paglilingkod sa Panginoon, mga kapatid, at ayusin natin yung ating pagsunod sa Diyos. Ikaw na nasa kahirapan, unawain mo ang mensaheng ito. Siya na mayaman ay nagpakadukha upang ikaw na anak niya ay yumaman. Kasi palitan nga eh. He became poor in order for you to be rich. Rich in terms of love, be rich in terms of forgiveness, understanding, rich in knowledge, and also in finances, mga kapatid, sa mga bagay na material. At sa katunayan, mga kababayan, ang pinakamadali para sa Diyos na ibigay sa kanyang mga anak ay ang material na pagpapala. Inuulit ko, manampalataya ka, kapatid, at panghawakan mo ito. Ang pinakamadali para sa Diyos na ibigay sa kanyang mga anak, pinakamadali, ay ang material na pagpapala. So I challenge you, brother and sister, if you're living in poverty, I challenge you to be faithful to God. Na nangako siya na kung uunahin natin ang kanyang kaharian at katuwiran at paglilingkuran natin siya ng buong katapatan, ang pangako ng Panginoon ay hindi magbubulaan. He will open windows of heaven to pour out blessings. Yan. Pag sinabi po sa Bible na blessings, package deal po yan. Hindi lang tayo mag-focus sa isang bagay or material, money or material na bagay. Pag sinabing blessing, it's a package, mga kapatid, of many things na kailangan natin. Pagpapala, kasama dyan yung nagagawa mong maglingkod ng tapat sa Diyos. Pagpapala po yan. Maging mayaman ka sa pananampalataya sa Diyos. Maging mayaman ka sa pagpapatawad sa iyong kapwa. Maging mayaman ka sa pag-ibig at pag-uunawa. Karunungan. Maging mayaman ka sa disposisyon mo sa buhay. Kasi marami mga tao, mga kapatid, laging negative ang mindset. Kaya walang nararating. Masipag naman pero walang nararating. Kasi mahina pagdating sa management ng kanyang buhay, implementation ng mga knowledge na na-acquire niya sa Word of God. So, kailangan yumaman tayo sa lahat ng aspeto ng buhay. Sa mga diskarte, wisdom, sa knowledge, mga kapatid, pakikitungo sa kapwa, maging mayaman tayo, mga kapatid. At pakikipagkaibigan,
Yan, maganda yung mayaman ka sa kaibigan. Hindi yung lagi kang nakasimangot na akala mo ay may utang sa iyo ang lahat ng tao sa buong mundo. Yung pagiging palangiti, approachable, ay nag-i-invite yan ng mga positibong bagay sa buhay ng tao, mga kapatid. Hindi yung lagi kang nakasimangot, na lagi kang parang ipinagli sa sama ng loob, lagi kang busangot, laging irritable. Mga kapatid, hindi yan ang kalooban ng ating Panginoon. So, unahin natin ang kalooban ng Diyos, ang kanyang kaharian. Mga kapatid, pinag-uusapan natin ngayon yung The Great Exchange. He died in order for us to live. He became poor in order for you and me to be rich. Kaya nga ang pagpapala sa Kristiyano, hindi yan dapat pinagtatakhan. Ang katakataka ay yung mga nagsasabing Kristiyano na hindi pinagpapala. Yun ang dapat pagtakhan. Paano ka natitiis ng Diyos kung matapat kang Kristiyano, kung matapat kang lingkod niya, hanggang ngayon pinagkakaitan ka niya ng pagpapala? Yun ang dapat pagtakhan. Pero yung mga matapat, masisipag na naglilingkod sa Diyos, makita mong pinagpapala, dapat mo ngang tularan. Hindi mo dapat pagtatakhan. Mga kapatid, nakakita ka ng tao from nothing into something, blines ng Panginoon. Sa halip na maging interesado ka sa pagpapala niya, ay maging interesado ka sa paano niya ginawa ang paglilingkod sa Diyos na kinalugdan siya ng Panginoon. Mga kapatid, alisin natin yung inggit sa kapwa-tao. Pag may nakita kang tao na nagtatapat sa Diyos, nagsisipag sa paglilingkod at pinagpala, huwag kang maging interesado sa kanyang pagpapala, kundi maging interesado ka, ano bang sekreto niya, bakit niya natamo yung mga bagay na mayroon siya. Mga kapatid, alamin mo at ma-inspire ka sa buhay niya, gawin mo ang kalooban ng Panginoon. Pangako ng Diyos yung tapat sa Kanya ay pinagpapala niya. Kung hindi ka naman tapat, naiinggit ka sa pagpapala ng iba. Hindi ka naman masunurin sa Diyos, naiinggit ka sa pagpapala ng iba. Lalo kang lulugmok niyan sa kawalan at lalo kang lulugmok sa karalitaan. Ang inggit kailanman ay hindi ikinabubuti ng isang tao. Kaya kung meron ka niyan, aminin mo muna. Kasi yung mga tao kahit minsan may inggit sa puso pero ayaw umamin. Kaya hindi nawawala, mga kapatid. Kung ikaw ay may inggit, aminin mo na mayroon. Pangalawa, ipanalangin mo na alisin yan sa iyo ng Panginoon at palitan ng kagalakan at katapatan at pagsisigasig sa paglilingkod. So mga kapatid, ang kinuha ng Panginoon ay yung mga ikasasama natin. At upang wag na tayong mapasama. Kinuha niya yung ating mga karamdaman. Kaya kung may karamdaman ka ngayon, manampalataya ka kay Kristo, isurrender mo ang buhay mo kay Kristo upang pati ang karamdaman mo ay makover na po yun ng ginawa ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Mag-take effect dapat sa iyo yung mga epekto ng latay, sugat na tinamo ni Kristo. Sabi ng Biblia, sa pamamagitan ng kanyang mga latay ay nagsigaling kayo. Ibig sabihin, bawat sugat, latigo na tinamo ni Kristo nung siya ay pinarusahan ng mga Hudyo at pinako sa krus, tinusok sa tagiliran, bawat latay na tinamo ni Kristo, ang epekto dapat sa iyo na may sakit ay kagalingan. Kaya lang, problema naman ng ibang may sakit, ayaw manampalataya sa Panginoon. Mas naniniwala sa albularyo kaysa kay Kristo. Mga kapatid, kaya hindi mo matamo-tamo yung kagalingan. Manampalataya ka sa Panginoon, isurrender mo ang buhay mo sa Panginoon, ipagkatiwala mo yung buong buhay mo, including your sickness and disease. Pag yan ay ibinigay mo lahat sa Panginoon, may gagawin ang Panginoon sa iyo. Sapagkat noon pa man, 2,000 years ago, bago ka pa magkasakit, inihanda na ng Diyos ang kagalingan
sa magiging mga sakit pa lamang ng tao in the future. Kaya sa kanyang mga latay na tinamo, kagalingan ang hatid sa atin. Purihin ang pangalan ng ating Panginoon. So mga kapatid, 2 Corinthians chapter 8 verse 9, sapagkat nalalaman ninyo ang biyaya ng ating Panginoong Hesukristo, na bagaman siya'y mayaman, gayon may nagpakadukha dahil sa inyo, upang sa pamamagitan ng kanyang karukhaan ay magsiyaman kayo. Ayan, binanggit ko yan kanina, yung mga nagtatapat, nag-aayos, nagsisipag sa paglilingkod sa Diyos, at nakita niyong pinagpapala, huwag niyong kainggitan, huwag niyong pagtakhan. Dahil yun talaga ang destiny ng mga nagpapakatapat sa Diyos. Blessing is not our goal. Blessing is our destiny. Mga kapatid, hindi tayo naglilingkod sa Diyos dahil sa pagpapala. Ang pagpapala ay resulta ng ating pagtatapat sa paglilingkod sa Panginoon. Kaya kahit hindi mo na targetin ang blessing, magpakatapat ka lang sa Panginoon. Magpasakop ka sa mga spiritual authority sa buhay mo. Sumunod ka sa iyong leader. Magpasakop ka, maging loyal ka sa iyong leader. Sapagkat kung yan ay alam mong galing sa Diyos, na leader na nangunguna sa iyo, kung yan ay kinukonsider mong bigay ng Diyos, yan ay sundin mo ng buong paggalang, katapatan, loyalty, mga kapatid, regardless of your personal opinion, mga kapatid. Kapag yan ay ginawa natin, makikita mo yung resulta sa buhay mo. Kaya naglagay ang Diyos sa church ng pastor to govern the children of God. Kasi meron tayong gobyerno politikal, walang kinalaman ang Diyos dyan. Kasi ang nagluluklok sa mga politiko na nanunungkulan ay tao. Binubutuhan ng tao. Kaya kapag magaling mambili ng boto, kahit hindi karapat-dapat, nakakaluklok sa pwesto. Pero yung pagiging pastor, hindi po yan binoto ng tao. Kahit nga mismo yung mga totoong pastor, ayaw nilang maging pastor sila. Mga kapatid. Isa sa mga basihan yan, yung mga tunay na pastor, pag in-interview mo yung buhay nila, ayaw na ayaw nilang maging pastor. Pero dahil yun ang calling ng Panginoon sa kanila, hindi nila yan matakasan. Mga kapatid. Yung mga gustong-gusto tuloy magpastor, na halos i-appoint na ang kanilang sarili, mga kapatid, ay hindi rin nagtatagumpay yun. Na kahit anong gawin mo, hindi ka magtatagumpay kung hindi ka tinawag ng Panginoon. Para ka lang nakasakay sa roller coaster, paikot-ikot, bising-bisi, pero walang nangyayari sa ministry. Maraming ganon, mga kapatid. Bising-bisi, pero walang nangyayari sa ministry. So i-check natin, tinawag ba talaga tayo ng Panginoon? O baka in-appoint lang natin ang ating mga sarili dahil gusto natin tawagin tayong pastor, mga kapatid. Sapagkat ang pastoral responsibility, hindi ito kung gusto mo lang o hindi. Ito ay calling from the Lord. Purihin ang pangalan ng ating Panginoon. So mga kapatid, yan po ang ating natalakay. Tayo po ay magtatapos, mga kapatid, pansamantala sa ating pong tinalakay ngayon, the Great Exchange, yung binigay ng Panginoon sa atin, ikatutubos natin. At yung binigay natin sa Diyos, yun ay bagay na ikasasama natin kung hindi natin ibibigay. Ano yun? Yung ating mga pagsalansang, yung ating mga kasalanan, ay ibigay natin sa Panginoon upang ang kapalit nito ay buhay na matiwasay, pinagpala ng ating pong Panginoon. Maraming salamat, mga kapatid at mga kaibigan, at dito lang tayo magtatapos muna at tayo po ay manalangin sa ating pong Panginoon. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat,
Kami po ay nagpapasalamat sa liwanag ng iyong salita na ipinagkaloob ngayong umaga. It's about the great exchange. Binigay namin sa iyo ang aming mga pagsalansang kasalanan, maging ang lahat ng aming mga karamdaman. At binigay mo naman sa amin ang iyong bugtong na anak upang maging katubusan ng aming mga kasalanan. Nawa, Panginoon, sa paggunita ng iyong kamatayan ngayong linggong ito, ay hindi lamang sa tradisyonal na paraan na pag-alaala, kundi magkaroon sa aming mga personal na buhay ng connection, realization sa buhay ng bawat isa, na ang kamatayan mo sa krus ng Kalbaryo ay aming pahalagahan upang kami mamuhay sa pagsunod at pagpapasakop sa iyo. Maraming salamat, Panginoon. Sa iyo lamang namin inialay ang pinakamataas na pagpupuri at pagsamba. Salamat, Panginoon. Bless our viewers online and our listeners on air sa radyo. Maraming salamat po at ito po aming samot dalangin. In the name of our Lord Jesus Christ we pray. Amen and amen. Mga kapatid, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay at sa mga nais magpaabot ng inyong mga messages. You can text me at 0951-932-0038. 0951-932-0038. At paki-share na lang po mga kapatid ng ating episode ngayong umaga. Kung ang lahat ng live viewers ngayon ay i-share natin ito sa ating mga Facebook friends, huwag kayong matakot ma-persecute by sharing the Word of God to your friends. Mga kapatid, magtulong-tulong tayong palaganapin ang salita ng Panginoon. Sa muli, ito po ang inyong lingkod, Pastor Randy Rosari ng United Pentecostal Church Bulan, na nagpapasalamat sa inyong pagsubaybay at lagi nating tandaan, tanging si Jesus lamang po ang ating buhay na pag-asa. Samba lamang sa'yo.